Hi mga ka-vibes, my name is Glorife. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po sa ah, Token Induction Hub. Ito po ay isang ah, induction na para sa lahat, hindi lang para sa mga visually impaired, kundi para sa lahat na pwedeng gumamit nito or gustong gumamit nito. Kaya po sana inyo pong suportahan ang aking ginawang discussion or ginawang audio para dito. Pakinggan niyo po after ng aking video. At manawagan na rin po ako na sana ah, ipakalat po ninyo ito para magkaroon ng awareness sa lahat at sa atin na rin pong gobyerno na sana bigyan tayo ng privilege or bigyan tayo ng pansin, lalo na yung mga gamit na wala dito sa Pilipinas. Kagaya ng binanggit ko ngayon na Token Induction Hub. Kasi wala pa ito dito sa atin. So sana magkaroon po ng pagkakataon or bigyan nila ng pagkakataon na tulungan tayo na yung mga gamit para sa mga visually impaired, sa mga low vision, malabo ang mata, sa lahat ng mahina ang paningin na ma-access natin ng hindi mahirap ang mga gamit na gusto natin. Kasi karamihan talaga ng mga gamit na para sa atin ay nasa ibang bansa lamang. Kung makarating man sila sa atin, pahirapan at mahal ito. At napakatagal bago natin sila na-access. Kaya sana po bigyan tayo ng pansin ng gobyerno, lalo na yung mga visually impaired na kagaya ko, kagaya natin, magtulungan tayo na mapansin tayo at magkaroon ng accessible na mga gamit para sa atin at hindi ganun kamahal kung atin man itong bibilhin. Kaya sa mga gusto po na tumulong or gustong mapakalat itong aking video or itong ginawa kong audio next nitong aking video para sa kaalaman. Paki-subscribe na lang po. Malaking tulong po to sa aking channel para magkaroon pa po ng kaalaman ang iba pa pong mga kagaya ko. At pati na rin yung mga sighted or nakakakita. Maging aware sila na kami nakakakilos din ng ayon sa aming kakayanan. Sa tulong ng technology, sa tulong ng mga bagong gadget ngayon. Yun, maraming salamat po. Paki-subscribe po ang aking channel, Glory Fair Vibes. Thank you. Kumusta ka? Nandito na naman tayo para sa isa na namang masusing paghimay ng mga impormasyon na mahalaga sa iyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin, medyo kakaiba. Isang bagay na high-tech, pero parang may puso. Ito yung tinatawag na Talking Induction Hub. Parang kalan na nakikipag-usap. Interesting, di ba? Interesting nga. At itong mga detaling ating susuriin ngayon, galing ito sa research na shinare sa atin ni Glory Faye. So, ang mission natin dito, hindi lang basta i-describe kung ano to. Gusto nating intindihin talaga, ano ba yung potential nito? Paano ba to gumagana? At saka, bakit ito pwedeng maging, alam mo yon, game changer para sa ilang kababayan natin? Tama, malalim-lalim na usapan to. Okay, simulan na natin tong paghimay. Naisip mo na ba paano kaya kung yung mismong appliance mo sa kusina, specifically yung kalan mo, ay kayang magbigay ng parang real-time na gabay? Gamit yung boses ha, hindi lang para mas sumarap yung luto mo, kundi para mas ligtas, mas madali ang buhay. Lalo na kung meron kang challenges sa paningin, or maybe nahihirapan ka sa mga bagong tech ngayon. Oo, napaka-relevant niyan. At hindi na to futuristic concept lang, parang andito na yung idea. Actually, oo, meron ng ganyan. So, itong talking induction hub na to, basically isa siyang induction cooktop. Siguro familiar ka na sa induction cooking, no? Yung tech na gumagamit ng magnetic fields para direkto yung cookware ang painitin. O yung mabilis uminit. Yun nga! Mas mabilis daw, mas kontrolado yung temps, at mas tipid pa sa kuryente compared sa luma, yung electric coil, o minsan pati sa gas. Pero ang pinaka-special dito, yung talking part nga, meron siyang voice feedback. Exactly. At hindi lang basta beep or simpleng tunog, literal, may boses kang maririnig. Halimbawa, pinindot mo yung button para sa init. May magsasabi parang, heat level set to 7.
O kaya, timer activated for 15 minutes. Ganon. Ito yung, kumbaga, core innovation niya. Yung informasyon na usually visual lang, ginagawa niyang audible, maririnig mo. Wow, nakakatuwa nga ang isipin, no? So, hindi mo na kailangan yung dumukwang pa para silipin yung maliit na display o kaya manghula kung tama ba yung napindot mo dun sa mga slick, flat surface ng mga kalan niya yon. Kasi ang hirap nun minsan, di ba? Totoo. Lalo na kung medyo madilim or nagmamadali ka. Exactly. Pero sino ba talaga ang pinaka-target nito? Sino ang pinaka-makikinabang dito? Dito nagiging fascinating talaga. Yung primary target market nito, yung mga taong may kapansanan sa paningin, yung visually impaired. Kasi isipin mo, malaking challenge talaga sa kanila yung paggamit ng modernong appliances, lalo na yung mga touch controls na flat lang. Walang tactile feedback, walang nakaumbok na makakapa. Oo nga, payo nila malalaman. Madalas, kailangan nilang umasa sa memorya lang or sa pandama ng init na delikado yun, di ba? Or sa tulong ng iba pa. Ay, ang hirap nun. Isipin mo yung frustration. Saka yung potential danger. Paano mo malalaman kung gaano kalakas yung apoy kung puro flat panel lang yung nasa harap mo tapos wala kang makita? Or paano kasi sigurado na napatay mo na ba talaga yung kalan pagkatapos? Delikado, may iwan, di ba? O naman. So, dito talaga pumapasok yung halaga nitong Talking Induction Hub kasi tinatanggal niya yung guesswork. Nagbibigay siya ng konfirmasyon sa bawat kilos mo. Bawat pindot may katumbas na salita. Parang nagbibigay ng independence saka confidence sa gagamit. Parang binibigyan sila ng mata gamit ang pandinig. Galing, pero nabanggit mo kanina, parang hindi lang sila. Definitely, hindi lang sila. Kasi if we connect this to the bigger picture, malaki rin yung potential nito para sa ating mga senior citizens. Oo nga, makes sense. Kasi marami sa kanila, habang tumatanda, humihina na rin yung paningin. Normal yun. Yung iba naman, kahit malinaw pa mata, baka nahihirapan lang talaga umintindi or mag-adapt sa mga bagong interface ng appliances. Yung mga touchscreen, kumikislap na ilaw, minsan nakaka-intimidate, di ba? Oo, totoo yan. Kahit sa team minsan, kalito. Exactly. So, yung pagkakaroon ng malinaw na voice prompt, parang reassuring guide siya. Kahit hindi ka tech-savvy, mas madaling sundan kung may nagsasabi sa'yo, power on, cooking zone selected, or pot detected. At alam mo, hindi lang visually impaired o elderly. Isipin mo rin yung mga taong may cognitive challenges o learning disabilities. Baka sa kanila, mas effective yung auditory feedback kesa visual cues lang. Magandang point yan. O kahit sino lang na gusto ng mas convenient na pagluluto. Yung nagmumultitask ka, o madami yung kamay mo, ayaw mong humawak sa panel. Ang point is, yung features na dinisenyo for accessibility, madalas nagiging beneficial for everyone. Universal benefit, kumbaga. Parang yung halimbawa ng curb cut sa sidewalk. Ginawa para sa wheelchair, pero lahat nakikinabang. May stroller, delivery cart, bike, galing. Okay, para mas maintindihan pa natin, himayin natin yung mga specific features na nabanggit sa research ni Glory Faye. Ano ba yung mga key selling points nito, bukod sa boses? Marami-rami rin, actually. Siyempre, number one, yung voice guidance. Yun yung puso niya eh. Pero importante rin yung dali ng paggamit or ease of use. Mukhang pinag-isipan talaga yung interface. Gumagamit daw ng touch-sensitive buttons, pero ang kaibahan, dahil may kasamang malinaw na audio feedback, nagiging mas intuitive siya. So alam mo agad kung nag-register yung pindot mo. Oo, alam mo agad kung ano yung naging resulta. Hindi yung pipindot ka tapos, gumana kaya? May confirmation agad. Ayos yun. At teka, nabanggit din yata na portable daw ito. Hindi siya yung built-in. Yun, oo. Isa yan sa interesting aspect. Hindi siya yung permanent na fixture sa kusina mo na kailangang i-install. Kadalasan, itong mga ganitong unit parang standalone lang. Lagyan mo na sa counter, saksak, gamitin mo na. Okay. Tapos, pagkatapos, pwede mong itabi. So maganda siya hindi lang sa maliliit na space like condos or apartments, pwede rin kung kailangan mong magluto sa ibang lugar, dalhin mo sa dining area or kahit sa labas, sa gathering. Flexible siya. Oo nga no. Flexibility and convenience. Pero alam mo, sa kusina, napaka-importante rin ang safety. Meron ba siyang features para doon? Oo naman. At dito, ito yung part na talagang interesting, yung safety features. Ang isa sa pinaka-importante, yung automatic shut-off.
karamihan ng induction cooktops meron ito eh. Kapag inalis mo yung cookware, yung kaldero o kawali, kusa siyang hihinto sa pag-init or mamamatay after ilang sandali. Crucial yan. Grabe, napaka-importante niyan. Sobra! Para sa isang visually impaired, paano kung hindi niya namalayan na naslide pala yung lutuan? Or sa isang makalimutin, na iwan niyang naka-on ng walang nakasalang? Grabe, safety net talaga lan. Oo, may iwasan yung sunog o kaya pagkasayang ng kuryente. May iba pa bang safety aspect? Meron pa. Yung mismong induction technology kasi, generally mas safe siya kaysa open flame ng gas stove, di ba? Oo nga, walang apoy. Walang apoy na pwedeng sumiklab, dumikit sa kung ano. At dahil yung cookware lang ang umiinit, hindi yung buong surface ng kalan. Although, syempre, umiinit din yung glass surface dahil sa contact sa mainit na lutuan. Pero mas mababa yung risk ng accidental burns compared sa traditional electric coil na namumula talaga. Gets. Tapos, madalas may child lock features din ang mga ganito. Extra safety ba? Okay, so safety check. Portability check. Ease of use through voice check. Ano pa? Yung mismong performance niya sa pagluluto. Dito na papasok yung sinasabi nating tamang control sa temperatura or precise temperature control. Isa talaga yan sa advantage ng induction cooking eh. Kasi nga, electromagnetic energy ang gamit para direct painitin yung bakal sa cookware mo. Yung pag-adjust ng init, halos instant. Tapos, napakatumpak, precise. Teka, paki-elaborate nga ng konti. Paano siya naiba sa gas or electric dun sa control? Kasi sa gas, oo, mabilis mag-react. Pero may konting lag pa rin. Tapos, hindi kasing consistent yung heat distribution minsan. Sa traditional electric coil or ceramic, ang bagal uminit. Tapos ang bagal din lumamig pag hininaan mo. May inertia, kumbaga. Oo, nararanasan ko yan. Sa induction, pag binago mo yung setting, let's say from high to low, halos agad-agad bumababa yung energy na binibigay sa cookware. So ang resulta, mas consistent yung pagluluto. Mas madaling maiwasan masunog yung pagkain or maging hilaw. Para sa mga taong umaasa sa eksaktong timing at temperatura, lalo na kung hindi nila totally nakikita yung itsura ng niluluto, malaking bagay yung consistency na yan. Malinaw na malinaw. Talagang parang pinag-isipan yung features para maging kumpletong package, hindi lang basta may boses. Pero lahat ng to parang theoretical pa lang sa atin dito sa Pilipinas, tama ba? Ano ba yung status ng availability nito? Dito nga pumapasok yung medyo, alam mo yon, reality check. Based pa rin sa info natin from GloryFae. Sa kasalukuyan, itong Talking Induction Hub o yung mga specific na assistive cooking tech na ganito, parang hindi pa sila readily available dito sa Pilipinas. Talaga? Oo, parang wala pang official distributor, hindi mo pa siya basta makikita sa mga appliance store natin. Yun yung situation. Ibig sabihin, kahit gaano pa nating nakikita yung potential at kahalagahan nito, hindi pa siya directly mapapakinabangan ng mga kababayan nating posibleng nangangailangan. Sa ngayon, mukhang ganun nga. Baka may paraan para umorder online internationally, pero syempre, di ba yung usapan doon? May dagdag gasto sa shipping, taxes, tapos paano yung warranty, yung repair kung masira? Hindi siya simple. Oo nga, hassle din yun. Ito yung tinatawag na accessibility gap. Andyan yung technology pero hindi pa abot kamay ng target user sa certain regions like dito sa atin. May nabanggit ba sa research kung bakit? Ano kayang mga hadlang? Bakit wala pa dito? Hindi specific na dinali yung reasons pero pwede tayong mag-speculate. Kadalasan sa mga bagong tech, lalo na yung niche market, pwedeng market size issue. Iniisip ba ng manufacturers na sapat ba yung demand dito para sulit i-distribute? O baka may mga certification or regulatory requirements na kailangan? Posible. At syempre, presyo. Madalas itong mga assistive tech medyo may kamahalan dahil specialized features at mas maliit yung production scale. Tapos, kailangan din ng support infrastructure. Oo, maraming pwedeng factors. Pero may pag-asa bang nabanggit? May positive note ba? Meron naman. Ang mahalagang takeaway din dun sa source ay yung pag-highlight sa potential nito. At yung hangarin, yung pag-asa na sana sa future maging available din ito dito sa Pilipinas. Itong pag-uusap natin ngayon, actually, paraan na rin to para mapalakas yung awareness, di ba? Oo nga,
nga. Para malaman ng mas marami na may ganito pala at kailangan nito. Exactly. Awareness building. At kung sakaling ang maging available to dito, ano sa tingin mo yung pinakamalaking impact? Alam mo, this raises an important question. Tungkol sa empowerment. Yan ang pinakamalaking epekto. Yung pagbibigay ng mas malaking kalayaan or independence sa mga Pilipinong may visual impairment or other conditions na nahihirapan magluto. Yung kakayahang magluto para sa sarili, para sa pamilya, ng ligtas at may kumpiyansa. Fundamental aspect yan ng daily living eh. Totoo. Basic need. Para sa marami, pwedeng ang ibig sabihin yan, hindi na laging aasa sa iba. Mas maraming choice sa pagkain, mas mataas na quality of life. Tapos isipin mo pa yung psychological impact, yung feeling na kaya ko pala to. Kayang kong gawin yung dating mahirap o imposible para sa akin. Ang laking bagay nun sa self-esteem. Sobra. At sa practical side, yung safety sa kusina, hindi matatawaran yun. Bawas panganib sa paso, sa sunog. Mahalaga yan. Basically, tungkol ito sa paglikha ng mas inclusive na society, kung saan yung technology nagiging tulay siya, hindi hadlang. Ang ganda ng pagka-summarize mo dun. So, what does this all mean? Kung ibuod natin lahat ng napag-usapan natin based sa research ni Glory Faye, itong Talking Induction Hub, isa siyang napaka-promising na assistive technology. Isang induction cooktop na may voice feedback para i-guide yung user, lalo na yung mga visually impaired, mga seniors, o kahit sino na makikinabang sa auditory cues. Tama ba? Tama, napaka-potensyal. Features na nagpapadali at nagpapaligtas ng pagluluto. Voice guidance, madaling gamitin, portable, may automatic shut-off, saka precise temperature control. Ang challenge lang talaga sa ngayon, accessibility dito sa Pilipinas. Kasi hindi pa siya common dito. Pero malaki yung pag-asa at potential na makatulong ito sa maraming Pinoy kung magiging available na. Oo. At ang mahalaga rin ditong mapagtanto natin, yung parang broader principle behind it. Yung mga technology na ganito, pinapakita nila kung paano yung innovation, kahit yung parang simpleng pagdadagdag lang ng boses, ay pwedeng magkaroon ng napakalaking epekto sa accessibility at inclusivity. Hindi kailangan laging super complex. Exactly. Hindi laging kailangan ng sobrang high-tech na AI o robotics para makagawa ng difference. Minsan, ang kailangan lang, pag-unawa sa specific needs ng isang grupo. Tapos, i-apply yung technology sa paraang tutugon doon. Pinapaalala rin ito sa atin na yung design ng products and services dapat laging iniisip yung diverse needs ng population. Yung universal design, di ba? Oo. Yung design for all? Yun. Yung pag-design para magamit ng lahat as much as possible nang walang special adaptation. Magandang goal yun. At itong Talking Induction Hub, isang step towards that direction. Maraming salamat sa malalim at very insightful na pagsusuri na yan. Talagang kaanga-anga yung potential ng tech na to. At bilang pangwakas sa ating pag-uusap, iiwanan kita, ikaw na nakikinig, ng isang bagay na pwedeng pag-isipan mo. Bukod dito sa pagluluto gamit ang Talking Induction Hub, saan pang mga aspeto ng pang-araw-araw na buhay natin o mga gamit sa bahay ang sa tingin mo ay grabe ang igaganda kung magkakaroon ng mas maraming voice feedback or voice assistance features? Ooh, good question. Isipin mo yung mga common appliances natin. Washing machine, microwave, aircon, TV, thermostat, o kahit yung mga public utilities. ATM, yung mga ticketing machine sa LRT, MRT, elevators. Marami pa, oh. Lahat yan may kakayahang magbigay ng malinaw na verbal instructions or confirmations, lalo na para sa mga kababayan nating visually impaired, may mobility issues, or cognitive challenges. Ano pang mga maliit na innovation na baka simple lang ang pwedeng magdulot ng malaking pagbabago sa kakayahan nilang makipag-interact sa mundo ng mas madali, mas ligtas, at may dignidad. Interesting thought exercise. Saan pa kaya natin pwedeng gamitin yung power ng boses para gawing mas accessible ang paligid natin? Isang bagay na sulit pagnilayan. Hanggang sa susunod nating paghimay.